Magandang gabi sa inyong lahat mga ginigiliw kong tagapagpakinig at taga-subaybay. Muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang isa na namang kwentong patungkol sa mga kababalaghan. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan, at higit sa lahat sa iyo po Sir Spicy, at binabati ko rin ang inyong mga masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. Ako nga po pala si Delio. Isa po ako Sir Spicy sa inyong silent listener, na kahit busy man po ako sa aking trabaho, may oras pa rin naman po akong nakalaan para pakinggan ang ibinabahagi niyong kwento, lalo na sa tuwing patulog na po ako. Nais ko din po sanang magbahagi ng nalalaman kong kwento, at ito po ay karanasan ng tiyuhin ko na tawagin natin sa pangalang Rodel, at ito po ay nangyari ilang taon na rin ang nakalipas sa probinsya ng Aklan. Ayon kay Tio Rodel, noong panahon naman talaga ay laganap na sa kanilang probinsya ang aswang. Unang nakaranas umano ang tiyo ko ng kababalaghan noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ayon sa kanya, isang babae ang namataan nila sa kanilang lugar, ang pagala-gala, at ang babaeng ito ay bigla lang sumipot sa kanilang baryo. Na ang edad marahil ng babaeng ito ay nasa 50 na pataas. Malalaman ang edad ng babae ayon sa itsura nito, na kung ilalarawan ng itsura nito ay may kapayatan, may mahabang buhok at medyo may katangkaran. Maitim ang balat at kapansin-pansin ang medyo umpak nitong pisngi. Madalas makikita itong dumadaan mismo sa bahay ng Tio Rodel ko, dahil ang daang iyon ay nag-iisa papunta sa Ilaya, na kung tawagin sa kanila ay luuban sa may paanan ng bundok. Na kung minsan naman nakikita ang babaeng ito ng ilan sa kababaryo ng tiyo ko na naglalakad malapit sa baybay o dagat, at minsan pa nga umano ito na nakita nilang kumakain ng hilaw na isda, na kanya itong binibitbit at unti-unting kinakagat hanggang sa maubos. Walang nakakaalam sino man na taga-kanayo ng tiyo ko kung saan ito nakatira, dahil ayon pa sa kanila, tinawag nila itong baliw dahil sa minsan na nila itong nakitaan na tumatakbo ng mabilis, at ang tungo ng babaeng ito ay papunta sa paanan ng bundok. Marami ang haka-haka ng iilan sa mga taong kanayo ng tiyo ko na may tirahan ito sa kabundukan. At ayon pa sa mga taong kanayo ng tiyo ko, na sa tuwing kakausapin daw nila ang babaeng ito ay pangisi-ngisi lamang. Tititigan ka lang malalim at matalas, at matapos agad naman itong yuyuko. Bago ka iwanan ng babaeng ito ay pailing-iling ito habang maglalakad palayo sa iyo. Noong una ay usap-usapan sa kanilang baryo ang babaeng ito dahil sa bigla nitong pagkasipot o
biglang sumulpot na parang kabuti. Subalit noong tumagal at tila nasanay na sila, kung kaya't pinabayaan na lamang nila ito at tinagurian nila o tinawag na baliw. Isang araw nang magkayayaan ng mga kaibigan at ang tiyo Rodel ko na maghahanap sila ng gagamba sa Ilaya. Nauso kasi noong panahong iyon ang gagamba sa kanilang lugar na kung minsan ibinibinta pa nila umano ito at nilalaban sa sabong upang paglaanan ng pusta. Na noong panahon at araw na iyon, gabi nila mas piniling manghunting ng gagamba imbis na sa araw. Dahil sa pagsapit ng gabi naman talaga nagsisilabasan ng mga gagamba at nagsisigawa ito ng bahay upang kanilang patibong para makasilo ng insektong kanilang makakain sa pamamagitan din ng ginawa nilang bahay na mula sa kanilang sapot. Alas 7 ng gabi nung mga oras na iyon nang minsan silang maghanap o manulo ng gagamba at kasama ni Tio Rodel ang kanyang tatlong mga kaibigan at pinili nilang sa bungad ng Ilaya maghanap. Na noong mga oras na iyon ay hindi nila napapansing nakarating na pala sila sa dulo ng Ilaya. Isa sa mga kaibigan ni Tio Rodel ang nakapansin na napalayo na pala sila, kung kaya't nagbigay ito ng agarang hudyat sa pamamagitan ng pagsigaw. Ayon sa kanya, nasa paanan na daw sila ng bundok, kung kaya't babala na rin para sila ay bumalik. Na habang naglalakad pabalik ay pinili pa nilang magbaka sakali. Inikot nila ang paningin sa lugar na iyon para maghanap pa ng gagamba. Bitbit ang tig-iisang flashlight. Maya-maya pa, bigla na lamang sila nakarinig ng malakas na pagtunog ng baka. At dahil pangkaraniwan lang iyon sa kanila, kung kaya't hindi nila iyon pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Makaraan pa ang isang sandali, isang pagtunog pa ng baka ang muli nilang marinig. Bukod sa pagtunog ng baka ay minsan pa silang nakadinig ng pagyabag ng lupa. Dinig nilang sunod-sunod iyon na kung ilalarawan ay may tila mayroong naghahabulan. Nagpasya ang magkakaibigan na magtipon-tipon upang hindi sila magkahiwalay. Dahil noong mga sandaling iyon, kapwa na sila nakaramdam ng takot. Nang sinundan nila ang tunog ay dinig nilang mula iyon sa may malawak na tanim na maisan. Dahan-dahan pa nilang tinungo ang lugar. Na habang naglalakad, bahagya nilang hinahawi ang mga tanim na mais na sagabal sa kanilang daan at paningin. Palakas ng palakas ang tunog ng baka na tila ba'y kung mariin nilang pakinggan iyon ay kinukubabawan ito ng isang turo at ito ay kinakasta at ginagahasa. Ganun na ganun ang sigaw ng baka na tila ba'y humihingi ito ng saklolo. Subalit nagtaka kapwa sila dahil ang pagtunog ng baka ay nasundan pa ng isang paghangos. Na animoy parang tunog na nagmula sa aswang.
Hindi nga sila nagkamali dahil nang matapatan nila ng ilaw ng kanilang flashlight iyon, isang babae ang pilit na hinahabol ang baka habang ito ay nakatali at paikot-ikot lang sa lugar. Hindi magawang makalayo ng tuluyan ang baka dahil sa nandoon pa ang tali sa liig nito at ang kabilang tali naman ay nakatali sa isang malaking kahoy na nandoon. Isang kakilakilabot na pagtuklas sa isang pangyayaring iyon. Agad nilang pinatay ang kanilang bitbit na flashlight upang hindi sila mapansin ng babaeng iyon. Pinasya ng magkakaibigan na panunuurin ang ginagawa ng babae habang hinahabol nito ang baka. Pinapanood nila ang pangyayari dahil sa kita naman nila iyon sa liwanag na nagmumula sa buwan. Kitang-kita nila ang itsura ng isang babae habang pilit nitong masakorte at mahuli ng tuluyan ang baka. Ayon pa sa kanila, hindi sila pwedeng magkamali dahil ang babaeng iyon ay ang babaeng baliw na pagala-gala sa kanilang lugar. Nanlaki ang kanilang mga mata at hindi din nagtagal nakita nila kung paano kubabawan at puluputan ng babaeng aswang na iyon ang baka gamit ang mga kamay at paa nito. Hindi lang iyon dahil matapos puluputan ng babae ang baka, ay minsan pang nagsitayuan at nagsihabaan ang mga buhok nito at kitang-kita nila kung paano pumulupot iyon sa isang baka at nang huli nga ito ay kinagat ng babaeng aswang sa liig. Hindi na nila kayang pagmasdan pa ang sumunod na nangyari, kung kaya't sa pagkakataong iyon ay nanakbo na sila palayo sa lugar na iyon. Subalit matapos nilang makalayo sa lugar ay minsan pa silang lumingon upang siguruhin na hindi sila sinundan ng aswang na iyon. Subalit nagkakamali sila dahil ng unang paglingon ng tiyo ko, isang napakalaking aso ang nakita niyang mabilis na nanakbo at kitang-kita niyang sa kanila iyon pupunta na halos ilang pagitan na lamang ang layo ng malahalimaw na asong ito. Kaya wala na silang nagawa pa kundi ang magkarirahan sa pagtakbo na halos walang pagkaunusan at halos hindi malamangan ang bawat isa ng 1 pulgadang distansya. Walang tigil sa pagtakbo ang bawat isa, kahit na noong mga sandaling iyon ay kapwa habol-habol nila ang kanilang mga hininga. Halos matuyuan sila ng laway sa sobrang pagod at sa hilakbo na nararamdaman. Sa kabutihang palad, nakauwi naman silang ligtas noong mga panahong iyon. Matapos nilang ipamalita ang kanilang natuklasan ay hindi na nila nakita pa ang babaeng baliw na nagbabaliw-baliwan sa likod ng kabaliwan. Ito pala ay isang aswang. Hanggang dyan na lamang po mga kaibigan ang siyang kwentong nais at ibig kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po Sir Spicy dahil sa binigyan mo po ng pagkakataong maibahagi ang aking karanasan patungkol sa mundo ng mga kababalaghan. Higit sa lahat, binabati ko rin po ang inyong mga masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. Ayan nga mga kaibigan,
ang isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na tawagin natin sa pangalang Delio, at sana po ay inyong magustuhan. At gaya nga po ng dati mga kaibigan, kayo na lang po sana ang bahalang humusga kung inyo itong paniniwalaan. Hinihiling ko po mga kaibigan na sana'y patuloy lang po kayong nakikinig sa bawat kwentong ibinabahagi ko para sa inyo, at sana po'y tangkilikin po ninyo. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Better luck next time. I love